Ngayon pong hapon, buksan po natin Acts 9:6. Acts 9:6. Ito po ang basahin natin. Kasi ito si Paul. Acts 9:6. Ito po si Paul when he was not even seeking the will of God. Pinakita ng Panginoon sa kanya kung ano ang kanyang kalooban. So, tingnan po natin sa verse 6. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Okay? Discerning the will of God. Ano? Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we thank you this afternoon that we can come together for the study of the Scriptures. Kagaya nga po ng aming napag-aralan kaninang umaga, na ang iyong salita ay makapangyarihan at ito po ay handang magturo sa amin at handa na gabayan kami. Tulungan mo lang nga kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na handa na makinig at handang magpaturo. Salamat sa banal na Espiritu na siyang sa amin ay gumagabay. Pagpalain mo po ang iyong salita at samahan mo kami sa pag-aaral na ito ngayong hapon. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Okay, bilang mga Kristiyano, ang ating desire ay malaman ang kalooban ng Diyos. Importante yan. Kasi pa ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, you are on a safe place. Hindi maaari tayo nabubuhay, hindi yan ang, kasi siyempre, yung kalooban ng Panginoon, yan ang kanyang pagpapalain. Kaya nga last time, pinag-usapan natin, pag tayo mananalangin, according to the will of God, because yun yung panalangin na kanyang sinasagot. Now, so dapat as a Christian, we need to know what is the will of God for me. And we should have the delight to do them. Kung malalaman mo anong kalooban ng Panginoon, well, dapat kagalakan natin na gawin ang bagay na yan. Ngayon, mapanganib na hindi nga po malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi we can be wasting our life. We can be wasting our money. We can be wasting our time. You know, paikot-ikot tayo, no? Para tayo naglalakbay, hindi natin alam saan tayo pupunta. Mahirap yan. May ilang mga myth concerning the will of God, which I'd like to share to you. Minsan, merong myth na misery, that God's will is painful. May mga, alam nyo, ang mahalaga, ano ba ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Na huwag natin isipin, kapag natagpuan ko ang panawagan ng Diyos, masakit. Kasi alam mo yun, iisip na parang sabi nung ina, nako, kapag ang anak ko naglingkod sa Panginoon, mawawalan ako ng anak. Now, pwede kang mawala ng anak kasi hindi ka binibisita. You know, you can be a worker of God, you can be a missionary, you can be a pastor, and have time for your parents. Kung nawalan ka ng anak, it's not God's fault. It's the child's fault. Kung hindi ka pinibisita, hindi ka dinadalaw, hindi ka tinatawagan, yun nga pinag-aaralan natin, di ba, sa grandparenting. Dapat ang mga anak ay marunong sa kanilang magulang. You know, kung tawagin ka ba sa Africa, malulungkot ka ba? Now, let me say this. If God calls anybody to Africa, it's to that somebody. Kung ikaw ang hindi tinawag, pupunta ka doon, you would not be very happy. But kung si Dil ang pupunta, he would be very happy to go there. You see, huwag natin isipin, ako, kung matagpuan ko ang kalooban ng Panginoon, nako, tapos ng mga pangarap ko. Wala nang malungkot. Hindi ka malulungkot kung yun yung kalooban ng Diyos. So do not believe when they say, kapag natagpuan mo ang kalooban ng Panginoon, you know, it will be a painful life for you from now on. Hindi. Now, I guess, again, kung
kung tayo pupunta sa Africa, hindi tayo tinawag ng Panginoon, hindi talaga maging maligaya. Pero kung tinawag ka ng Panginoon at na-discern mo yung will ng Diyos, at ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, you'd be very happy. Di ba? So, yun ay myth. Another myth. Na ang Panginoon, sa kanyang kalooban, tinatawag lang niya yung mga special people to serve Him. Totoo ba yun? Well, lahat tayo ay merong ipaglilingkod sa Diyos. Hindi naman tinatawag ng Panginoon yung maglilingkod sa Kanya at there are people, a certain class of people that God calls, but the regular folks, God does not call. Mali yun because lahat tayo in the body of Christ, meron tayong part. Ikaw ba yung tuhod, paa, balikat? Sa katawan, wala namang sobrang bahagi ang katawan. Lahat tayo ay merong lugar. So it doesn't matter who you are. Walang sabihin, kasi parang, yung mga kagaya ni Moses, ni na David, ni na Paul, ni na Peter, yan yung mga tinatawag ng Diyos. You could be the next Paul Kaya ang panawagan ng Diyos ay sa ating lahat. Kasi kung hindi ka man naging pastor, God wants you to be something else, which is important. Mahalaga lang ba sa church yung pastor? O kaya naman yung choir? O kaya naman yung, di ba? Hindi, alam mo, ang mahalaga dyan, malaman natin kung saan tayo maglilingkod. Huwag nating isipin at hindi totoo yung sinasabi na ang panawagan ng Panginoon is to a certain group of people, period. Hindi. Kasi lahat tayo, for all you know, may panawagan. Ang tanong, alam mo ba? Now, may mga membro, siguro wala kayong ministry, on tanong, ba't hindi nyo alamin? Ba't hindi nyo alamin? I mean, dinisign pa ng Panginoon na idagdag kayo dito, but you will just sit and listen and not contribute? Di ba? Okay, isa pang myth. Well, Pastor, hindi natin malalaman ang kalooban. It's a mystery. Mystery. Hindi. Gusto ng Panginoon, yun ang papakita ko sa, gusto ng Panginoon malaman natin. Habang tayo lumalago, kasi alam mo ang kalooban, hindi yan automatic, isang ganyan, alam mo na lahat Sometimes it takes a matter of years and different things para tayo malaman natin kung ano talaga. Maaari na ang Diyos, kaya hindi pa natin alam, meron siyang timing issue. Meron siyang iniintay. Hindi natin lahat alam yan Pero, kapag kalooban ng Panginoon, dadalhin niya tayo palapit ng palapit sa bagay na gusto niya sa atin. Ganon yun Now, napakadali sana kung nariyan ang Panginoon, Panginoon, ano bang gagawin ko? Katulad si Paul. Ang sabi ng Panginoon and the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ang sabi ng Panginoon, basically, Paul, you're in the wrong direction. Umikot ka, punta ka doon at maghintay ka ng instruction. Maganda sana kung gano'n, di ba? Lahat tayo, meron tayong opportunity, like Paul, to talk to the Lord personally. Pero alam natin, hindi gano'n yun Alam mo, ang importante sa kalooban ng Diyos, tayong open kung ano ang kalooban. Kasi tayo nag-decide nako, inaalam pa lang na hindi pa natin alam ang kalooban ng Diyos, ayaw na natin kaagad. Alam mo, ay nako, hindi ako pwedeng tawagin dyan, at ako'y may pamilya. Ay nako, hindi ako pwedeng magmisyon kasi ako ay meron akong pangako sa magulang ko. Hindi ako pwedeng mag-worker kasi, alam mo, yun ang problema. We have to be open. Kagaya doon sa Isaiah 64, na ano yung Isaiah 64? Na yun, tayo ay ang Panginoon, potter, tayo ay clay. Dapat tayo always willing pakinggan ang Panginoon kung ano ang gustong gawin sa ating buhay. Ito mo ito sa Isaiah 64, verse 8, ang sabi, but now, O Lord, thou art our Father. We are the clay, and thou art the potter, and we all are the works of thy hand.
Alam mo, ang magandang attitude, yung meron tayong kalooban na handa tayong, Lord, make me what you would have me. You want to make me a pot or a cup or a vase or whatever, bahala ka. Yun ang mahalaga. Kasi kung pipigilan mo ang panawagan ng Panginoon, hindi ka magiging masaya. Di ba? Pipigilan mo eh. Kaya dapat niawit natin parati yung have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. And dapat ganun ang espiritu ng Kristiyano kung gusto nating malaman ano ang kalooban ng Diyos. Alam mo pati, hindi nakakatakot ipag-pray. Panginoon, tawagin mo ako kung gusto mo. Yung mga ganun ba? Huwag kayo, alam mo kung bakit? Kung hindi ka gagamitin ng Diyos, hindi ka gagamitin. Kung tatawagin ka, kahit ayaw mo, tatawagin ka. Merong ang kalooban, may plano ang Diyos eh. Kahit anong gawin mo, hindi mo na masishake yung plano na yon. Hindi mo na ma-erase at, you can't do that. May plano na ang Diyos. Kaya kahit pag-pray ka, Panginoon, gusto ko magpastor, if God doesn't want you to be a pastor, God will never call you. Okay? So, ewan ko, minsan natatakot tayo, baka pag sumunod sa kalooban, yari na ako, wala na. Kasi marami tayong mga grand ambitions, maghanap buhay, punta ako sa abroad, kikita ko ng malaki. Hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng Pilipino. Pero lahat ganun ang iniisip. Na merong ganon. Pero are you one of them? You better find out. Kasi sabi ko nga, ang pinakamaganda, lumalakad ka sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Pag hindi ang plano ng Panginoon, hindi ka magiging maligaya, hindi ka magtatungumpay, hindi mo kasama ang Diyos, bahala ka sa buhay mo. And that is why it is very important, discern the will of God. Number 1, guidance is promised. Ang guidance ng Panginoon ay pinangako, God will lead us. Okay, yung 9:6. Maliwanag sa 9:6, nilid si Paul. Hindi nga siya nahingi ng guidance. Pero sabi ng Panginoon, itong gawin mo. You turn around and go back to the city. Okay, tama ha? Now, hindi lang yan. When we go to places like Psalm 37:23. Okay? Psalm 37:23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Okay? The steps of a good man are ordered by the Lord. In other words, yung iyong lakad ay pinaplano ng Panginoon yan. Hindi ka naglalakad na mag-isa. May gumagabay sa lakad. Imagine, may pag-usapan na, paano ang will of man? Later we'll talk about that. Psalm 32 verse 8. Psalm 32 verse 8. Okay? I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. Okay? So kung ano man ang lakad mo, gagabayan kita ng aking mga mata. So ibig sabihin, God will be with you. At parang hindi ka magkakamali. So pinapangako naman ng Panginoon eh. Hindi ka mag-iisa. Tutulungan kita. Kaya kung hindi nyo alam ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay, ipag-pray nyo. Kasi delikado na ang buhay natin, we go about our daily life without even knowing whether we are doing the right thing or not. Di ba? Mahirap yun eh. Now, Ephesians 2 verse 10. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So tayo ay, ang plano ng Panginoon sa ating mga Kristiyano ay gumawa ng mabuti. So in other words, may plano ng Panginoon sa atin. May plano na yan. We are His work. Tayong mga ligtas, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay, so yan ang ating, So nakikita natin yung pangako ng Panginoon. Now sa Isaiah, go back to Isaiah 58, verse 11. Isaiah 58:11, and the Lord shall guide thee continually,
and satisfy thy soul in drought. The Lord shall guide thee continually. Hindi ba pangako yan? Gagabayin kayo ng Panginoon. So, ang gabay ng Panginoon ay tuloy-tuloy. God will guide us continually. Okay? So, hayaan natin ang Panginoon, gabayan tayo. Kasi gagawin niya sa atin yan. Alam mo, ang Panginoon, meron siyang kalooban. Hindi naman parang hulaan nyo, ano ang panawagan ko, hulaan nyo, I'm not gonna tell you. Hindi naman ganun ang Diyos eh. He's not playing around. In fact, gusto niya na makita natin para tayo ay magtagumpay. So what I'm saying is this, God is really in control of everything. Isipin mo, God is in control of everything. The past, the present, and the future is controlled by God. Alam mo ba't kayo nagsimba ngayong gabi? Kasi niloob ng Diyos na kayo'y naririto. Tanong, is it an accident? Hindi. Hindi aksidente na tayo'y narito. Hindi nga aksidente, ito ang tinuturo ko eh. Kagagawa ko lang yan. Hindi aksidente. Ganun katindi ang Diyos, no? Alam na ng Diyos lahat eh. Now, paano yung free will? Let me say this. Hindi tayo ng Panginoon pipilitin. Halimbawa, salvation. Pipilitin ka ba kahit ayaw mo maligtas? Hindi, ikaw ay isa ka sa maliligtas. Kailangan maligtas ka. Kaya pipilitin ka ng Diyos. Hindi. Kasi sa Deuteronomy 30, nangyari na yan sa Old Testament. Ang sabi ng Panginoon, pumili kayo. Now, look at Deuteronomy 30 verse 19. I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Nasasabi ng Panginoon dito, piliin niyo yung tama. Huwag kayong magkakamali. Now, in other words, maliwanag, we can choose to disobey. Di ba? Alam mo, tinatawag ka ng Panginoon, pero you choose to disobey. That's your business. Pero, sabi natin, pwede nating piliin yung hindi plano. Kaya nga may mga nagkakamali eh. Alam natin ang kalooban ng Panginoon. Kayo mga kabataan, you marry a believer. Hindi ba there are sometimes it happens na yung kabataan hindi nag-asawa ng believer? Pero alam niya yon, hindi ka pipilitin ng Diyos eh. So, sa kaligtasan, paano nangyayari? Ang tanong, paano mangyayari na plinano ng Diyos mangyayari isang bagay, pero nag-disobey ka doon sa plano na yon? Yan ay nasa area ng mystery. Imagine, sa kabila ng ating pag-disobey sa Diyos, in other words, pati yung tinakda ng Diyos, plinano ng Diyos, pati yung ating pagkakamali. At ngayon, sa kaligtasan, paano maliligtas yung mata? In the day of salvation, you will come to Christ. Kasi hindi naman parang ayaw mo pero pinipilit ka. Hindi. For whatever reason, you will want to be saved. Now, yung will mo, hindi siya suspended. Hindi ka nakapikit. Alam niyo, tinanggap niyo si Kristo? Conscious kayo eh. Hindi niyo tinanggap si Kristo against your will. You were willing. That's why, yung sasabi niyo ba, na tayo doon niniwala na ang tao walang will. I never said that. Ang tao ay may will. We become willing by the grace of God. Kasi sa atin, ayun naman nating manampalataya kay Kristo. Gusto ba nating magsimba? Nakita ko nga, ako lang ay medyo hindi ako maagang dumating. Kasi, pero nakita ko iba, hindi rin maaga eh. Sila, yung iba, may meeting kayo ng 3:30. Ako wala. Ako prayer. Pero hindi nyo pinili dumating ng maaga. Tignan nyo, nava-violate, di ba? Pero alam mo, pag ang Panginoon gumawa sa'yo, talagang gumawa sa'yo talaga, ibang magiging buhay mo. Baka alas 6, andito ka na eh. May ano yun, iba-iba yan eh. Iba-iba ang pagkilos ng Diyos. Pero I'm saying, God is in control of everything, even yung mga bagay na, ayaw natin. Kahit yung gera sa Israel, He's in control. Kahit yung rally sa Manila going on right now, everything is been planned by God. Bakit ba nagrarally na sa Manila? Kasi may mga nag-disobey sa kalooban ng Diyos.
So magkakasama yun eh. It's very mahirap minsan kung tayo lang ang sisilip, mahirap nating ipaghiwa-hiwalayan. Basta ang Panginoon, He is in control. Kaya nga siya Diyos eh. Di ba? Okay, pangalawa. So guidance is promised. Pangalawa, obedience is essential. In other words, kung gusto mo matagpuan ang kalooban ng Panginoon, kailangan mag-cooperate ka. Kasi alam mo eh. Alam mo, sinabi ng Panginoon eh. I tell you, pag ikaw ay masisave na, God will nudge you closer to the church that preaches the gospel. Eh bakit ba ako nung nasave na 1980, napapunta ako sa Baptist Church? Hindi ko naman pinaplano yun eh. But God did that so that, ganun ang mangyari. Ngayon, sa obedience is essential. Guidance is yours. But you must obey. You must obey it. Gagabayan ka ng Panginoon, pero dapat gawin mo yung gabay na yan. Kasi ikaw, alam mo na eh. Alam mo na magsimba ka, alam mo na magbigay ka, alam mo maglingkod ka, alam mo na lahat yan. Pero actually, kasi nga, ang tao'y malaya, depende sa atin yan. Pwedeng hindi ka magbigay sa Panginoon. Kahit ang laki ng kita mo, pwede ka magbigay. Pwede yun eh. Pero alam mo, kung hahanapin mo ang kalooban ng Panginoon, kailangan, kung ipapakita ng Panginoon sa iyo, kailangan gagawin mo yan. Importante ang pagsunod. Now, tinawag ka ng Panginoon, parang ganito yan eh. Tinawag ka ng Panginoon mag-mission. Sabagay, hindi naman marami ang ganyan. Tinawag ka ng Panginoon mag-mission. Hindi ka naman willing sumunod. Tanong, may missionary ba tayo? Wala. And God can allow it na, okay, kung ang church na to ayaw mag-produce ng missionary, edi wala. Hindi man ang Diyos natatakot sa atin eh. Now, yung ba plano ng Panginoon? Paano kung di yun plano ng Panginoon? In the end, yun ang plano ng Panginoon. In other words, hindi niya tayo pinagpala. Now, huwag natin hanapin ang problema sa Diyos kasi walang problema ang Diyos. Baka matigas ang ulo ng mga membro. Di ba? Baka naman yung makasalanan na ayaw pero yun nga, kung yan ang plano ng Panginoon, gagawa siya para mangyari yung pinaplano niya. Yun ang alam ko. Pero as far as we can tell, pag may sinabi ang Panginoon, kailangan nating mag-cooperate. Kasi tinatawag kang mag-Bible school, ayaw mo naman, di walang Bible student. Almawa, tinatawag tayong mag-ministry sa mga police. Wala namang gusto magturo sa mga police. Wala tayong ministry. Ganun lang naman kasimple. Pero pwedeng meron. Kung ba yung mga tatay naman ay magsasabi, Pastor, sama kami sa mga, evangelistic outreach. O, di may gawain. Wala eh. Parang ganon. So, kailangan sundin natin. Now, si Paul, ang maganda kay Paul, he was willing to follow kasi sabi niya, Lord, what will thou have me to do? Nung si Paul ay naligtas, ang tanong niya, Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko? Dapat ganun tayo. Lord, anong gagawin ko? Diba? Dapat naghahanap tayo. Now, how do you see, paano mo makikita yung leading ng Panginoon sa iyo? Tatlong bagay ibibigay. Number 1, meekness. Kasi kung gusto natin nagabayan tayo ng Panginoon, kailangan meron tayong meekness. Yan ay sa Psalm 25. Psalm 25 verse 9. Sabi, the meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. So, isang bagay para kung gusto natin na i-lead tayo ng Panginoon, una, kailangan tayo meek. Alam mo, yung meek. Kasi yung meek, yung meek ay para bagang willing makinig. Hindi palaban. Pero, in other words, may humility. Alam mo, sa Bible, isang meek si Moses. Si Moses ay meek. Sa dami ng reklamador, di ba kung tayo si Moses, babato natin yung, ano bang reklamo nyo, ha? Magsuntukan na lang tayo. Alam mo, kung si Moses talagang meek, hindi siya okay lang siya. He was cool lang siya eh. Yun ang meek. Alam mo, ang horse, di ba, may mga kabayo, no? Hindi mo gagamit ang kabayo kapag yan ay hindi na, you need to break a horse before you can ride a horse. At ganun din tayo. Kaya yung mga kabayo, hindi mo basta alam mo yung mga kabayo na yung nagwawala, yun hindi pa nabibreak. Kailangan i-break mo kaya yung mga yan, kailangan maging meek. Pag yung mga yan hindi naging meek, hindi natin matuturuan.
So, ganun din tayo. We need to have a teachable spirit. And when we have a teachable spirit, God will open doors for you. Kasi yun naman sinabi sa Psalm eh. Yung mga meek, yan, tuturuan ko yan. The meek will He teach His way. So, paano mo matagpuan ng kalooban ng Panginoon? Willing kang sumunod ba? Kasi meron kang meek spirit. Okay, pangalawa, openness. In other words, kailangan open ka, hindi ako, pag tinawag ako, hindi ako, bahala na kayo, hindi ko alam yan. Hindi dapat gano'n eh. Diba? Openness. Sabi natin sa awit, where He leads me, I will follow. We should follow where He leads. So dapat tayo open. Kaya hindi natin matagpuan ang kalooban ng Diyos. Nilalabanan. Kasi marami tayong myth. Ay, pag nangyari, ako'y maghihirap. Hindi ko magagawa yung pangarap ko sa buhay. Hindi ako makabili ng bahay. Hindi ako makabili ng, di ba? Hindi ako makabili ng sasakyan. Alam mo, kung gusto kong bigyan ng sasakyan ng Panginoon, hayaan mo ng Diyos. Kasi ikaw ay lingkod niya eh. Di ba, bahala na siya sa mga ganyan. Kasi masyado tayong natatakot sa mga pwedeng mangyari. Naalala niyo si Elijah sa 1 Kings 19, ang sabi doon, ang Panginoon narinig niya ang tinig saan? In the still small voice. And minsan, ang Panginoon mangungusap sa atin sa katahimikan ng gabi, sa iyong devotion o kaya madaling araw, nagbabasa ka, nananalangin. Ang Diyos ay nangungusap eh. Kaya nga sabi na, paano naman malaman ng kalooban ng Panginoon? Ay pakinggan mo. Kailan? Madaling araw. Minsan tayo napaka-busy, gawang-gawa sa ministry. Hindi naman, mali na yung ginagawa. Kailangan tayo may time makinig sa sinasabi ng Panginoon. Kasi gusto naman niya nga tayong ilid. Naalala niyo si Moses? At ang Panginoon nagtawaran. Sabi ng Panginoon, Moses, pumunta ka doon. Abay, teka muna. Ano sabihin ko? Di ba? Hindi ako marunong. Yung dila ko, hindi ako magaling magsalita. Tapos kinonvince siya ng Panginoon, hindi, ito ang kalooban ko, pumunta ka ron. Panginoon, sino naman ako? Di ba? Ang Panginoon pinilit si Moses gawin ang kanyang panawagan. And kailangan tayo ay merong pero ang point doon, si Moses parang hindi open, ang point doon, ang Panginoon, He was persistent na ipaabot kay Moses yung kanyang plano. Kasi yun ang pinakamagandang plano eh. Ano ang pinakamagandang plano? Yung plano ng Diyos, hindi yung plano natin. Kasi mali-mali tayo magplano minsan. Okay, ikatatlo, yung yieldedness. Una, ikaw may humility, meek, open, ikaw, Panginoon, here am I, send me. And then yung yieldedness, yung bang, yun nga, Isaiah 6:8, yung here am I, send me. Dito sinabi ni di ba? Sinabi ng propeta dito sa Isaiah. Maganda itong basahin eh. Isaiah 6 verse 8. 6:8 ang sabi niya, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Napansin niyo ba ang sabi doon? Who will go for us? Sino pahayo para sa amin? Sino yon? Trinity yon. Bakit ang Diyos ay marami? Kasi Trinity. Sino nga hayo? Sabi ni Isaiah, here am I. So dapat magkaroon tayo ng ganyan. Si Ananias, isang example si Ananias, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka doon kay Paul, at sabihin mo, siya ay aking hinirang at siya ay mangangaral at ganito ang gagawin. Ano man, naalala niyo, sabi ni Ananias, Panginoon, teka muna, I heard of many things about this man. Ito yung mamamatay tao. Pupuntahan mo ba yung baka patayin ka. Pero anong ginawa ni Ananias? Nakinig at sumunod. Ganon tayo eh. Para malaman mo ang kalooban ng Panginoon, dapat handa kang sumunod. Alam naman ng Panginoon, handa ka ba o hindi? Di ba? Tingin ko handa, pero alam ng Diyos kung ano talaga. Handa ka ba gawin? Sabi ng Panginoon, dito ka. Edi, yun ang gawin.
Pero dapat tayo ay may kababaan. In other words, hindi natin pinangungunahan ng Diyos. Pangalawa, Panginoon ko, bahala ka, and then yieldedness, handang sumunod. Okay, number 3, the source is abundant. Kung gusto nating makita ang gabay ng Diyos, maraming lugar ang pwedeng tingnan. So, God guides us in a variety of ways. Una, miracles. Si Paul, sa Acts 9, ay miracle talaga. I mean, papunta siya sa papatayin niya yung mga Kristiyano. Pero ano nangyari? Ay nagkaroon ng maliwanag na bright light suddenly appeared at nagsalita at ito ay ang Diyos. So may mga miracles. So nalaman ni Paul kung anong gagawin because there was a miracle that God provided. Okay? Pero yun, medyo, hindi ba tayo parati umasa, Panginoon, mag-miracle ka, ha? Pagka bahala ka na. Hindi ka na. Pero pangalawa, of course, the Word of God. Ang Bible, marami ituturo. Marami ituturo. Halimbawa, nang medyo nanghihina ka sa panampalataya, tuturo ka ng Bible. Sabi ng Bible, yung mga talata na binabasa natin, makakabalik tayo kasi, so ganyan gumagabay ang Panginoon. Basa ka ng basa, basa ka ng basa. Huwag mo isipin na, Pastor, paano ko gagabay na hindi ko nga maintindihan. Basta magbasa ka lang ng magbasa at sikapin mo, kahit mabagal, unawain mo kung anong sinasabi. Kasi meron ang Diyos gustong ituro sa atin. Ano ba ang aklat na iyon? Walang iba kung hindi itong perfect book. Walang iba. Itong Bible. So, get into the Bible and alamin ang kalooban ng Panginoon. Number 3, which we can say, men of God. You can know God's will through sermons or through different people. Meron kang through your parents, through your advisors, may mentor ka. Proverbs 24:6, in the multitude of counselors, there is safety. Alam nyo, maganda magtanong ng advice sa maraming tao. And then you choose. Ang mga tao, yan ay magkakaiba ng iniisip. Pero hayaan mo ang Diyos, gabayan ka sa tamang tao, sa tamang advice, and then makinig ka lang. Binasa mo ng Bible, tapos of course, sa mga preaching, pwede kausapin ka ng Panginoon. Alam niyo, ating missionary Nelson, meron akong message na preach Wednesday night, na after my message, kung daw nagkakamali, yun ay, in a way, ginamit ng Panginoon para makita niya na siya ay magbe-Vietnam. Can you imagine? Yung isang, sa Acts din may message ako about Acts that he said to me later on, sabi niya, Pastor, yung message na yon, parang nakita ko doon yung panawagan sa akin ng Diyos. So, yun, gabay. Through men of God o kaya from other men. Pwede mo sabihin. Now, number 4, the Spirit of God. Alam mo tayo lahat na Kristiyano, meron tayong Espiritu ng Diyos. And that Spirit who is within us can direct us. Kasi hindi ba kapag nagpe-pray tayo, Panginoon, and sometimes the Bible says, hindi natin alam ang sasabihin sa panalangin. So anong gagawin natin? Tuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ang problema, kung di ka nananalangin. Pero kung tayo we're seeking God's will, we are praying to God, we are reading the Bible, God, may Holy Spirit para bigyan ka ng wisdom kasi alam ng Diyos, wala tayong wisdom. A lot of time, hindi natin alam ang gagawin. Kanan, kaliwa, ano bang gagawin ko? Di ba? Pero alam mo, nakakasayang, kapag hindi mo alam ang gagawin mo talaga, sayang yung oras mo, sayang ang panahon mo, sayang ang pera mo. Di ba? Anong ginagawa mo sa mundong ito? Kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, ba't ka nabubuhay? But what is your purpose? And that is why I say it's dangerous not to know the will of God. Because you are simply parang spending years. Nagdadagdag ka ng taon sa buhay mo and what have you accomplished? If you're not in the will of God. Have you glorified God with the life you're living? Of course not. Wala ka doon sa kalooban Kaya hanapin natin kung ano yon. So let the Spirit of God guide you. And then of course, the providence of God. Kasi alam mo, pa merong gusto ng Panginoon sa iyo, kaya nga, halimbawa, kaligtasan. Gusto ng Panginoon ka ma-save kasi gusto ng Panginoon, tulungan kang ma-save. Guess what? Makikinig mo ang gospel. Hindi maaaring hindi.
And God will bring you to a place para marinig mo yung gospel o kaya kung saan ka nakatira, may nagbisita, may nagdornak. Alam mo, marami sa inyo, nandito kasi nung araw, nakatukan yung bahay nyo eh. Kaya kayo narito. Kasi nakatukan, di naman namin kayo kilala. Nandito na kayo. So, providence of God. Alam mo, gusto nilang patayin si Paul, di ba? He was a missionary, gusto nilang patayin si Paul. Anong ginawa ng Panginoon? In the providence of God, in-expose ng Panginoon yung plano. May mga tao na nag-usap, hindi tayo kakain. Hanggat hindi natin napapatayin si Paul. Narinig ng pamangkin ni Paul. Sinabi sa hari. So, ang ginawa, in-escort si Paul. Dinala siya doon sa Pero, kung namatay na siguro yung mga taong nagbanta, hindi daw sila kakain. Hanggang hindi namin napapatay si Paul, hindi kami. Tama yung mga tao na yan, Kung ganyan kasi-kasi ang mga Kristiyano, ang dami nating magagawa. Pero in the providence of God, nakatakas si Paul. Yun ang ginawa ng Diyos. So, paano malaman ang kalooban ng Panginoon? Well, sometimes, ipipihit ng Panginoon yung pangyayari patungo sa kanyang plano sa iyo. Okay? So, ang kalooban ng Panginoon is always for our good. It's for our welfare. And alam nyo, ang kalooban ng Panginoon, gusto mong malaman at gusto mo yung matagpuan. Ipanalangin mo kung ano yan. Halimbawa, saan ka nagtatrabaho, dyan ka ba gusto ng Diyos? Maring kumikita ka pero hindi naman maganda ang paraan mo ng pagkita. O kaya nasa trabaho ka pero nako-compromise naman ang Christian life mo. Alam mo, isipin mo, kung hindi naman ako magtatrabaho dito, paano naman ako kita? How can I provide for my family? Kaya nga, ipag-pray mo yan. Kasi, basta alam kong ito gusto ng Panginoon na matagpuan mo yun at gusto ng Diyos na malaman mo yun because you have God's best intention. In other words, kung para sa Panginoon, pabor na pabor siya na tulungan ka, tulungan tayo anuman ang takbo nating buhay at saan mang area, pinansyal, pamilya, relasyon ng o trabaho man, abroad, whatever. Parating ang gusto ng Panginoon yung ikabubuti natin. Kaya nga, all things work together for good. Now, you are free to choose. Pwedeng piliin mo yung tama, pwedeng piliin mo yung mali. But let me tell you this, yung consequence kapag pinili mo yung mali, ay hindi mo pwedeng piliin. Kasi may consequence yun Hindi ba sabihin, okay, pipiliin ko na ako hindi susunod sa kalooban ng Diyos at yung consequence, pipiliin ko na walang consequence. You cannot. Because there's always consequence Di ba? So, and that is why, ang pinakamaganda sa ating buhay, parati tayong sensitive sa panawagan ng Diyos, sa udyok ng banal na spirito, parati nag-aaral ng Bible, parating nananalangin, kasi pag tayo'y nasa sentro ng kalooban ng Diyos, yun ang pinakamagandang lugar para sa ating lahat. Kahit, alam ba, di ka nagbibigay. Di marami kang pera, you cannot go against the will of God and win. You will never win. God will make sure that He wins. And so, ang pinakamaganda mga kapatid, alamin mo yung ginagawa mo, tama ba yan? Di ba? Malaya tayong pumili, pero you better choose the side of God for you. Kasi kung ikaw ay tatay, kawawa ang pamilya mo. Hindi pagpapalain ng Diyos. Kung ikaw ay nanay, ay kawawa ang iyong mga anak. Kaya make sure ginagawa mo yung tama. Kung ano pa man ang mangyayari, hindi natin alam yan. Basta ang mahalaga, on our part, huwag tayong matakot. Huwag mong isipin na ikaw ay mapapahamak pag ginawa mong kalooban ng Panginoon. O kaya ikaw ay maghihirap, o kaya ikaw ay magsasuffer, or it is painful. Depende yan. Kasi hindi lahat ng kalooban ng Diyos sa isang tao ay para sa lahat. So may mga tao na kahit mahirap, gusto nila yon. Kasi yon ang panawagan sa kanila. Okay? So ang aking challenge ay,
alamin ang kalooban ng Panginoon, gawin ang kalooban ng Panginoon, and make sure tayo ay nasa kalagayan ng ating puso na handa nating sundin ang pag nalaman natin ang kanyang kalooban. And so marami tayong pwedeng paghanapan ng kalooban, but make sure malaman natin kung ano yan. Okay, let's all stand. Tumayo tayong lahat. At tayo po'y manalangin. Let's bow our heads in prayer. Dakilang Diyos, Ama namin, kami po'y lumalapit sa iyo at humingi kami ng gabay. Marahil ang ilan sa amin, hinahanap ang iyo pong guidance sa kanilang buhay, maaring sa kanilang mga anak, maaring sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga desisyon. At tulungan mo kami na makita ang iyong perfect will. Because Lord, the best place to be is the center of God's will. Mahalaga, Panginoon, at nais namin malaman ito para sa ikalalago, ikatatagumpay, at ikaaayos ng aming buhay Kristiyano, mga bata, ng pamilya, ng ministeryo. Kaya't Panginoon, ikaw po ang magturo sa amin. You know, Panginoon, I believe marami ka pang membro na nais mo na gamitin ang buhay sa ministeryo. And I pray na sana hindi na nababaliwala ang iyo pong mga panawagan sa sino man sa amin ngayong gabi. Kaya Panginoon, ikaw po ang gumabay, ikaw po magturo, ikaw po magbigay ng liwanag sa iyo pong mga anak upang kami po ay makagawa ayon sa iyong mga plano sa aming buhay. At pagpalain mo din po, yaong mga wala pa kay Kristo, wala pang katiyakan ng langit, tulungan mo po na sila ay magkaroon ng ganitong katiyakan na si Kristo ang namatay sa krus sa Kalbaryo upang tubusin ang kanilang mga kasalanan, sapag kami naniniwala na ang dugo ni Kristo ay sapat upang kami ay mapatawad. Pagpalain mo po ang invitation ngayong gabi. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat ay nakapikit ngayong gabi, if you'd like to respond and talk to the Lord in prayer, if you want God's guidance in your life, in your children, in your family, bakit hindi po natin ipanalangin ang mga bagay nito sa Panginoon ngayong gabi? Ipanalangin natin. Alam nyo, marami tayong mga mahal sa buhay. Hindi nila alam kung paano sila mabuhay ng wasto. At ipanalangin natin, nagabayan sila ng Diyos, na sila ay maligtas. At ganoon din naman tayo sa ating maraming mga desisyon sa buhay. At huwag tayong matakot. Dahil kung sabi, huwag tayong matakot sa panawagan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay may plano na. Wala na tayong magagawa, hindi na natin mababago kung tayo ay nilalayo ng Diyos. To be someone, you know, it is already fixed. The decrees of God ay ginawa na niya yan eh. Ang plano ng Diyos sa atin na kanyang mga anak ay nagawa na niya. And so basta ang mahalaga po, nakasuko lang tayo. Lord, I am yielded to your will. I am open to your guidance. You know, and I am meek enough to accept them for my life. So ipanalangin po natin na tayo ay maging bukas at sa plano ng Diyos, na which is probably magkakaiba para sa bawat isa. At tulungan tayo ng Panginoon sa mga decisions na ito. At kung meron sa atin na hindi pa naliligtas, na kung sabihin, si Kristo lamang ang tanging makapagliligtas sa atin, tanggapin natin si Kristo sa ating puso at talikuran natin ang kasalanan upang tayo ay maligtas. Habang lahat nakatungo, nakapikit, patuloy tayong manalangin.